din ang ano natin sa Diyos. Pwede magtanong at magalit tayo. Kasi sabi nga ng estudyante ko, talaga hindi na ako nagsisimba nung sa ano. Kasi parang nagalit na rin siya. Bakit ang dami-daming pagsubok? Mabuti naman kaming tao. Kasi pwede ko rin yun itanong na mabuti naman kaming tao, nagsisimba naman kami Opo. linggo-linggo. Eh bakit binigyan kami ng ganitong pagsubok? Hindi ko yun natanong kasi alam ko na ando doon siya. Sa laban ko, kasama ko siya. The many blessings. Para sabi ko, huwag mong i-entertain yung mga ganun na negativity. Kasi sabi ko, your number one enemy is yourself. Kung i-entertain mo na nalulungkot ka, mas lalo kang malulungkot. Kasi what is in the mind affects the body. Lahat ng mga ano namin, ng staff namin, lahat mga estudyante, na ang mga vacant period nila, nag-ano sila, relievo sila. Kasi minsan, lalo ngayon na may mga events ngayong kasanggayahan, dala-dalawa ang pwesto namin. Mayroon doon sa Sorsogon Sports Arena at mayroon din dito sa Capitol. So, yung mga staff ay mga estudyante, nag-aaral sila. Ma'am, minsan ba, dumating sa karera mo minsan na may mga estudyanteng lumalapit sa'yo at humihingi ng tulong hinggil sa kanilang mga personal na problema? Actually, kung sa personal na problema, marami. Kaya sabi ko nga sa kanila, huwag kayong matatakot kung sa tingin nyo sa akin, stricto ako pagdating sa klase. Oo. Kasi may mga requirements that you have to comply. Pero pagdating sa personal na buhay, you can count on me. Kaya tulad nga kanina, bago ka dumating, Roy, merong estudyante na talagang pumunta dito kasi nagkakaroon na siya ng mental health issue. So, pinakinggan ko yung estudyante. Pinaliwanagan, and then dapat iparamdam mo sa kanila na you care for them. Kasi yun nga, siyempre, minsan talaga ang problema kasi minsan, yung dito sa school, pagdating sa bahay, kung may problema, hindi open din yung mga magulang. Tapos walang mapagsabihan yung estudyante. Kaya nagkakaroon sila ng mga gano'n na mental issue, mental health issue. Nasabi ko nga sa kanya na tingnan mo na lang yung sarili mo, kung i-compare mo sa iba. You have so many blessings that you have received. Count the many blessings. Para sabi ko, huwag mong i-entertain yung mga ganun na negativity. Kasi sabi ko, your number one enemy is yourself. Kung i-entertain mo na nalulungkot ka, mas lalo kang malulungkot. Kasi what is in the mind affects the body. Kaya sabi ko, maging ano lang tayo, yung ano na mga classmates mo. Anyway, sabi ko, we cannot please everybody. And if you please everybody, you please nobody. Ang importante, sabi ko, yung peace of mind mo. Mahalin mo yung sarili mo at huwag kang papaapekto sa sinasabi nila. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin, ikaw ang lugi. So, di ba, Roy? Kung iisipin mo lahat ng sinasabi ng iba, so sabi ko, ikaw pa rin ang apektado niyan. So, kailangan, sabi ko sa kanya, kung sa bahay niyo, pag doon, di mo rin nakakausap yung mother mo or what, meron naman baga sabi ko sa parokya, sumali ka sa choir, mag-volunteer ka doon sa Commission on Worship, pwede ka maging lector or maging commentator. So, make use of your time productive. Hindi na, and then try to socialize, hindi na magkukulong ka sa kwarto. Kasi hindi yun healthy para sa'yo. Ma'am, gaano kasaya ang puso mo ngayon na nakikita mo yung mga anak mo na may mga magagandang trabaho na at nabibigyan nila ang sarili nila ngayon ng pagkakataon na lumaban ng patas sa mundo? Masayang masaya. Kumbaga sa 100%, 101%, lumampas pa doon. Talagang sobrang galak. Lalo na nakikita mo ngayon mga anak mo na natutuwa nga ako sa kanila kasi may mga trabaho na sila, stable na sila. Pero in their own little way, nagbi-business pa sila. Yung Madam Lemonade, sa kanila yun. Ang production, tulong-tulong sila magkakapatid. Kaya talaga nakakatuwa na nakikita mo yung mga anak mo na talagang nagkakaisa at mayroon silang mga goal sa buhay na they do not just settle to be an ordinary employee, but they have other plans. Ma'am, nakita ko nga nyo, napaka-supportive nyo doon sa negosyo nila na Madam binuksan, Madam Lemonade. Ma'am, yan, mga ka-Pilipino dito sa Sorsogon, supportahan nyo po ang Madam negosyo Lemonade.
na Madam Limonage ni Ma'am Gina at ng kanyang mga anak. Kasi bahagi po yon ng kanilang proseso din, no? Ng pagpapalago ng kanilang mga sarili para sa kanilang mga kinabukasan. Diba, ma'am? Ma'am, lahat naman daw tayo hahantong sa paglisan sa mundo. Opo. Ikaw po ba, nasa punto ka ng buhay mo ngayon, nakampante ka ng, hindi naman natin hinihingi, no? Kapag dumating yung punto na tayo ay tinatawag na ng Panginoong Diyos, kayo po ba, ay kampante ng lilisan sa mundo na nakikita mo, okay, panatag na ako. Ako yun talaga ang oras na natin. Ako kampante na ako. Kasi, minsan, excuse me, minsan, hindi naman tayo nakakampante kasi marami pa tayong unfinished, unfinished business or kumbaga pangarap. Pero para sa akin, sa edad ko ngayon, kaya nga minsan sinasabi ko nga na hindi ko na mga kailangan na maging din sana ako. Kasi sabi ko, kung sana noon pa na mas kailangan ko. Pero siyempre, may mission na tinatawag, tatanggapin natin ng may kababaang loob. Sa totoo lang, wala na akong may hiling pa. We are so blessed. Kaya kung in case na yun talaga ang oras na natin, kasi hindi naman natin hinihingi, kahit anong oras kasi pwedeng bawiin sa atin, this time fulfilled na ako. Masaya na ako at nakita ko na yung mga anak ko na kahit wala ako, pagdating ng panahon, they can stand with their own 2 feet. Lalo na ngayon, nakikita ko, nagpa-production sila doon sa bahay kasi wala pa yung physical store nila. Magta-transfer kasi sila ngayon sa bagong physical store. Umalis na sila sa SM. So, kaya sabi ko sa kanila, natutuwa ako na tinitingnan ko sila. Sabi ko, napapahanga ako ng mga anak ko. Na yung tinuro mo sa kanila, mas sobra pa ngayon ang natutunan nila. Kasi sa business, tingnan mo, ang gagaling nila. At yung anak ko, kahit siya yung, minsan yung, puro may mga trabaho yan. Yung isa, architect, minsan siya pa yung nagdi-deliver. Yung bang gano'n na napakababa ng kalooban, na hindi inisip na, bakit ako ang magdi-deliver niyan? Yung bang gano'n. So, natutuwa naman ako, napaka-humble ng mga anak ko. Kasi ma'am, di ba, kailan naman pa nagsisimula ang negosyo, kailangan talaga mag-uumpisa ka sa hirap talaga. Opo, hands-on talaga Na sila. ma-establish siya. Kasi pag matatag na siya, pwede mo na siyang bitawan at pagkatiwala sa mga taong nangangailangan din ng trabaho. Yun nga, alam mo, Roy, yun sinasabi mo, rejoinder ito sa sinabi mo. Lahat ng mga namin, ng staff namin, lahat mga estudyante, na ang mga vacant period nila, sila, relievo sila. Kasi minsan, lalo ngayon na may mga events ngayong kasanggayahan, dala-dalawa ang pwesto namin. Mayroon doon sa Sorsogon Sports Arena at mayroon din dito sa Capitol. So, yung mga staff ay mga estudyante, nag-aaral sila. Diba? Sa maliit na pamamaraan, nakakatulong ka na sa ekonomiya ng Sorsogon, nakakatulong ka pa sa mga estudyanteng may mga pangangailangan magdating sa pinansyal. Diba ma'am, lahat naman tayo may mga pangangailangan pinansyal. Ikaw ba ma'am, kapag nakikita mo isang estudyante na namomroblema sa pinansyal, ano pong aspeto kayo pumapasok sa ganoong usapin? Since I am the dean, nakikita ko baga na, sabi ko minsan nga, sinabi ko kay Sir Ronel, yung secretary namin, Sir, pakilista ng pangalan nito kasi meron kaming scholarship. So, pwede ko siyang i-recommend na maging recipient ng scholarship program namin dito sa school. So, isa yun na paraan kasi mayroong sa CHED, mayroong mga individual na personal na private individuals na nag-sponsor sila. Tapos kung ano pa na galing sa dito sa sa city. So maraming scholarships dito na ino-offer. So pwede namin i-recommend yung estudyante. Ito no, sinasabi ng iba na nagiging common na ang salitang edukasyon. Di ba? Noon, ngayon, palaging sinasabi, napakahalaga ng edukasyon. Kayo po bilang ang advokasya niyo po ay magbigay ng edukasyon dito sa ating school. Ano po ba ang dapat na maging konsepto
ng bawat estudyante pag sinasabihan na mahalaga ang edukasyon? Okay. So, ang konsepto ng sinasabi na mahalagang edukasyon, kasi actually, dito nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Kasi ang edukasyon, kahit nga si Rizal nagsabi, ito ay susi sa kahirapan. So, kung papalagahan natin ang edukasyon, ito ay nakakasiguro ng magaan at magandang bukas. Kasi kaya nga minsan nakita ko yung sa Facebook na yung bata ayaw mag-aral, hinatid ng tatay. Tapos pag hatid sa school, bumalik ulit yung anak. To make the long story short, dahil ayaw nung anak mag-aral, ibinigay niya yung martilyo, yung lagari, ayaw mo mag-aral, so ito, ito ang hawakan mo. So ibig sabihin, ang edukasyon ay napakahalaga dahil kung gusto lang talaga natin umunlad, ang edukasyon ay puhunan. Diba, Pagbutihin lang natin. Kung gusto mo nang gumaan, no? Katulad po ng magulang ko, ang sabi nila sa amin, ayaw nilang pagdaanan namin yung hirap nila. Yung tatay ko nangingisda sa madaling araw, yung nanay ko naghuhukay ng lupa, magtatanim ng kamoting kahoy, di ba? So, kaya nag-posig silang i-iyan sa amin yung kahalagaan ng edukasyon dahil yung pinagdaanan nila, ayaw nilang ipadana sa amin ng magkakapatid. So, ganyan po kahalaga ang edukasyon. Galing po yan sa isang din natin na kung gaano po kahalaga ang edukasyon. Ma'am, minsan ba pag nalulungkot ka, tinatanong mo, nasaan ba ang Diyos? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko yan natanong sa buhay ko. Kasi hindi naman sa pag-ano talaga, maliit pa ako, namulat din ako sa mother ko na dinadala ako palagi sa simbahan. At nakamulatan ko rin na tuwing araw ng linggo nagsisimba kami. Kaya nga, pinamana ko rin yan sa mga anak ko. Alam mo, hindi ko yan natanong. Kasi, lahat kasi ng nangyayari may dahilan. At kung yun man ay pinagdaanan mo, kasi alam ng Diyos na kaya mo lang. Sabi ba, God will not give us any problem which is beyond our capacity to endure. Napagdaanan yun, binigay yun sa iyo, kasi alam ng Diyos na kaya mo yun. Kailangan lang tayong manalig. Kaya siguro nga sinasabi ko yung sa mga students ko sa Vincentian Heritage, dumadaan tayo ng crisis of faith. Yung crisis of faith na pinagdaanan ko is sinubok yung aking pananampalataya na sa pamamagitan ng problema sa pamilya, sa asawa. Pero humugot ako ng lakas sa kanya. Kaya hindi ko sinasabi na asan ka. Kasi alam ko na umpisa sa umpisa, doon siya. Kasi hindi ako magiging ganito at hindi kami magiging ganito kung pinabayaan niya kami. Kaya wala akong karapatan magtanong kung asan siya. Pero minsan, di ba, ma'am, may mga tao talaga minsan napapatanong. Opo, hindi ko rin sila mabiblame kung bakit. Kasi yun nga, sa dami-dami ng mga pagsubok, minsan nagkakasabay-sabay. Kaya bilang tao, as human as we are, hindi talaga maiwasan na magtanong, bakit, nasaan po kayo? Pero siguro nga, depende kasi sa natin, sa level of spirituality din natin. Kasi kung medyo talaga mababaw din ang natin sa Diyos, pwede magtanong at magalit tayo. Kasi sabi nga ng estudyante ko, talaga hindi na ako nagsisimba nung kasi parang nagalit na rin siya. Bakit ang dami-daming pagsubok? Mabuti naman kaming tao. Kasi pwede ko rin yun itanong na mabuti naman kaming tao, nagsisimba naman kami linggo-linggo. Bakit binigyan kami ng ganitong pagsubok? Hindi ko yun natanong kasi alam ko na ando doon siya. Sa laban ko, kasama ko siya. Bibigyan kita ng mga reflection ng iyong mga paglalakbay bilang anak, asawa at anak. May tuturing mo ba ang sarili mo, ma'am, na isang mabuting anak? Oo. Ako ay isang mabuting anak dahil rinirespeto ko ang aking mga magulang. At yung kung ano yung makakapagpasaya sa kanila ay ginagawa ko. At yun nga na hindi man nila nabigay sa amin yung marangyang buhay dahil kami din ay galing din sa kahirapan. Pero nakita ko yung magulang namin na talagang nagsumikap siya para mapag-aral kami. Kaya ako rin bilang isang anak, bilang tugon, sinusuklian ko rin ito ng pagmamahal at pag-aaral ng mabuti. Kaya nga nakatapos ko ng pag-aaral. So bilang anak ako, in a scale of 10, siguro naman, hindi man perfect, pero nasa 9 point something. Ang isang Ma'am Gina ba, may ikinakatakot na ayaw niyang mangyari sa mga anak niya?
Ayun naman siguro, siyempre meron. Lahat naman tayo mayroong kinakatakutan. Ang gusto ko lang naman sa mga anak ko ay yung makita ko sila na habang ako ay buhay, gusto ko buhay pa sila. Gusto ko rin na ako lang muna ang maunawag sila. Kasi sinasabi nila na parang napakasakit sa sitwasyon ng isang magulang na ikaw ang nagpapalibing sa mga anak mo. Kaya ako yung inaano ko na sabi na maging ano sila, na maging healthy, malayo sa sakit at anuman ang kapahamakan, na yun ang ano ko talaga na gusto ko na okay sila. Sana po mabigay niyo ako ng sagot dito, ma'am, no? Sa kabila po na kayo ay nasaktan ng inyong dating asawa, nagpapasalamat pa rin pa kayo bilang bahagi ng refleksyon ng buhay mo, na naging bahagi siya ng buhay mo at binigyan ka ng mga mabubuting anak. Oo naman. Kahit ako sinasabi ko sa kanila, kahit minsan nagkikwento-kwento kasi 'di ba okay na ako, naka-move Opo. on na ako, nag-move forward na. Sinasabi ko, ako talaga nagpapasalamat, wala akong pinagsisisihan na siya ang naging ama ng mga o tatay ng aking mga anak. Opo. Kasi makita mo lang yung mga anak mo ngayon, that is more than enough for you to be thankful for. Yeah. Kaya talaga sa totoo lang, wala man akong pinagsisisihan. Ikaw ba, sa haba ng iyong karera sa edukasyon, maituturing mo ba na nagampanan mo na ang iyong tungkulin bilang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng magandang edukasyon noon at ngayon? Sa bawat ngiti may pag-asa, sa bawat pangarap